Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod mga trending na balita. Dahil laganap ang fake news at paggamit ng artificial intelligence o AI, ayaw paunggoy ng ilan sa viral na puting unggoy sa Sultan Kudarat. Pero paano kung mahanap ito ng mga otoridad? Hindi raw tayo inuunggoy o niloloko ng viral video ito. Kung saan sa kagubatan ng Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, may na-videohan daw na puting unggoy. Doon po talaga nagsimula sa nag-viral na post ng isang vlogger po na taga dito din po sa amin. Nag-i-inventory sila ng mga area na potential na magiging tourist spot. At yun, isang bagay na nakita po nila during validation nila, yung puting unggoy. Para makumpirma ang ulat, ang mga kawani ng DNR Region 12 agad na tinungo ang kinaroroonan nito. Galing sa barangay po ng Bugso, siguro nasa 45 minutes pa yung biyahe papuntang sitio, tapos mayroon pang lalakarin na more or less 2 kilometers. At matapos ang mahaba-habang lakaran, confirmed, nahanap nila ito. Nakita po ng taga Sinro at saka taga Pinro. Ang unggoy na isang Macaca fascicularis philippensis o Philippine Longtail Macaque, puti nga ang balahibo. Ang isa sa mga una nilang hinala kung bakit nangyari ito, meron daw itong albinism o yung genetic condition kung saan kaunti o walang melanin ang katawan ng isang tao o hayop. Kaya naging maputi ang kanilang balat o balahibo at mapusyaw ang kulay ng kanilang mga mata. Pero ang mga kawani ng DNR na naka-eye to eye ng puting unggoy, merong napansin. Ang mga mata nito kulay brown pa rin. Yung nakita kanina, hindi naman mapula yung mata. Hindi nila masasabing albino talaga. Sa ngayon, gina-verify pa po. Hinala nila ang posibleng kondisyon nito, yung tinatawag na leucism. Ang leucism ay isa ring genetic condition kung saan bahagyang nawawala ang pigment sa balat o balahibo. Pero di tulad sa albinism, hindi daw nito naapektuhan ang kulay ng mga mata. Ang nangyayari sa leucism, these melanocytes, they have to parang travel literally sa ating hair, sa ating nails to give them color. Nagkakaroon ng genetic mutation kung saan hindi sila nakaka-travel or hindi nakakapag-produce ng enough melanocytes. Actually, wala rin tayong masyadong published studies. Depende siya sa populations na tinitignan natin. Wala tayong definite data on it. Pero I could say na it's really rare. Parang wala lang tayong universal number for it. Pero ayon sa DNR, kailangan pa ng masusing pagsusuri para matukoy ang totoong kondisyon ng unggoy. Ayon naman sa mga residente nakatira malapit sa gubat, ang puting unggoy, mahigit isang dekada na raw nilang nakikita roon. Hindi pa namin talaga confirm. Nakikita nila yun doon, pero hindi siya madalas na lumalabas. Pero dahil sa nag-viral na video ng puting unggoy, nangangamba ngayon ang lokal na pamahalaan ng Senator Ninoy Aquino para sa kaligtasan nito. Ano kaya ang mga aksyon na gagawin ng LGU para maprotektahan ang unggoy? Kuya Kim, ano na? Dahil sa pag-viral ng puting unggoy sa bayan ng Senator Ninoy Aquino, ang pangangamba o pinangangambahan ng DNR maaritong tagsain ng mga tao na gustong makita ito. Posible ito magdulot ng stress at pagkagambala sa natural nitong tirahan. Baka maging target din daw ito ng mga illegal wildlife traders. Kaya para maprotektahan ng puting unggoy ang lokal na pamahalaan ng Senator Ninoy Aquino, pansamantalang pinasara sa publiko ang lugar kung saan madalas makita ang unggoy. Gagawa din ng isang ordinansa ang Barangay Bugso upang gawing formal ang mga hakbang sa pangangalaga sa puting unggoy. Panawagan din ng DNR sa mga vlogger, photographers, mga netizen at residente, huwag isapubliko ang eksaktong lokasyon ng mga wildlife sightings. Isang paalala, lahat ng wildlife sa ating bansa protektado sa ilalim ng Republic Act No. 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ang panguhuli, pagpatay at pagkolekta ng anumang wildlife gaya ng puting unggoy sa Sultan Kudarat, labag sa batas at may kaukulang parusa ang mga lalabag. Samantala para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.